For celebrating showing sometimes separate to give us a dream with others to lead to hear God's word with yours for hope to the children's reading I will go. I will redeem my time to pray in God's name. The gift of the dream to come into play. To live a beautiful day, empowered by His grace. In the children's meeting I am blessed. Hello mga bata! Magandang hapon sa inyo at sa lahat ng mga magulang na naririto ngayon. Welcome po sa ating online children's meeting. Ako nga pala si Kuya Mark. Ako naman, si Kuya Vic. Ngayong hapon ay nasa ika-55 na episode na tayo. At may bagong mga tao na naman tayong makikilala mula sa Biblia. Pero bago yan, naalala pa ba ninyo ang ating aralin noong nakaraang Sabado? Noong nakaraan, nakita natin na dahil sa muling pagsasalita ng mga Israelita laban sa Diyos, nagpadala si Jehovah ng mga makamandag na ahas na nagsanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Ngunit dahil napagtanto ng mga Israelita ang kanilang pagkakamali, sila ay humingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Inutusan ni Jehovah si Moises na gumawa ng isang tansong ahas, at kung sino mang nakagat ng makamandag na ahas, kapag siya ay tumingin sa tansong ahas na nasa tikin, ay mabubuhay. Ngayong hapon, ang kwentong ating maririnig ay mula sa aklat ng Numbers 22. Tungkol ito kina Balaam at Balak. Sino kaya sila, Kuya Maki? Sino nga ba yun? Abangan natin. Pero bago ang lahat, umawit muna tayo. Hello sa inyo mga bata! Ready na ba kayong umawit muli? Kung ready na kayo, tara at basahin natin ang first stanza. Kahit kayo ay nakamute, sabayan niyo akong basahin at pagkatapos ay kakantahin din natin. Would you dare to do it even if you know it's bad? Don't be like Balak who planned evil thought to curse the people of God. Oh, little children, you must pray it over. When you are being tempted, call, O Lord Jesus. Do not be deceived, that you will be saved. Would you dare to do it, even if you know it's bad? Don't be like Balak, who planned evil thought to curse the people of God. Oh, little children, you must pray it over when you are being tempted. Call, O Lord Jesus, do not be deceived, that you will be saved. Would you dare to do it, even if you know it's bad? Don't be like Balaam, who's a pretender, wouldn't reject the offer. Oh, little children, you must pray it over when you are being tempted. Call, O Lord Jesus, do not be deceived, that you will be saved. O mga bata, ulitin natin ang kanta at sabayan ninyo ako. Would you dare to do it, even if you know it's bad? Don't be like Balak, who planned evil thought to curse the people of God. Oh, little children, you must pray it over when you are being tempted. Call, O Lord Jesus, do not be deceived, that you will be saved.
Nagpatuloy ang paglalakbay ng mga anak ni Israel at sila ay nagkampo sa kapatagan ng Moab. Nakita ng hari ng Moab na si Balak ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreyo at nangatakot ang mga taga-Moab sa kanila sapagkat sila ay marami. Kaya lumapit ang mga Moabita sa mga matatanda sa Midian. Sinabi nila na uubusin ng mga Israelita ang lahat ng nasa palibot nila, gaya ng baka na inuubos ang damo sa parang. Kaya nagpadala si Balak ng sugo kay Bilam na isang hintil na propeta o tagapagsalita ng Diyos. Dala-dala ang pambayad para sa panghuhula. Nagtungo ang mga matatanda ng Moab at Midian kay Bilam at sinabi ang nais iparating sa kanya ni Balak. Inihiling ni Balak na pumunta si Bilam upang sumpain niya ang bayan ng Israel, sapagkat ang mga Israelita ay makapangyarihan para sa kanya. Kung sakaling manalo si Balak at matalo ang mga Israelita, mapapalayas niya ang mga ito mula sa lupain ng Moab. Hiniling ni Balak na sumpain ang mga Israelita dahil alam niya na ang pinagpapala ni Balaam ay nagiging pinagpala nga at ang kanya namang sinusumpa ay tunay ngang isusumpa. Nang marinig ni Balaam ang sinabi ng mga matatanda ng Moab at Midian, sinabihan niya sila na manatili at magpalipas ng gabi roon. At ibibigay niya sa kanila ang kasagutan, kung ano ang sasabihin ni Jehovah sa kanya. At si Jehovah ay pumunta kay Balaam at nagtanong, "Sino ang mga taong ito na kasama mo?" At sumagot si Balaam na sila ay ipinadala ni Balak upang utusan siya na sumpain ang bayan ng Israel. Ngunit sinabi ni Jehovah kay Balaam, "Huwag kang sasama sa kanila at huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila ay pinagpala." Kinaumagahan, sinabi niya sa mga pinuno ni Balak na umuwi na lamang sapagkat ayaw ni Jehovah na sumama siya sa kanila. Kaya ang mga pinuno ay bumalik kay Balak at sinabi, tumanggi si Balaam na sumama sa kanila. Pero nagpadala muli si Haring Balak ng mas marami at mas marangal na mga pinuno kay Balaam. Sinabi nila kay Balaam na siya ay pararangalan ng malaki at anuman ang hilingin niya kay Balak ay ibibigay sa kanya. Basta siya ay pumunta at sumpain ang bayan ng Israel. Ngunit si Balaam ay sumagot sa mga lingkod ni Balak, "Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, hindi ako maaaring sumuway sa utos ni Jehovah na aking Diyos, na ako'y gumawa ng kulang o higit." Subalit, bagamat binanggit niya na ito sa kanila, sinabihan pa rin ni Balaam na manatili ang mga pinuno sa kanya, upang malaman kung ano pa ang sasabihin sa kanya ni Jehovah. Nang gabing iyon, ang Diyos ay dumating kay Balaam at sinabi sa kanya, "Kung ang mga taong iyan ay pumarito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na sasabihin ko sa iyo ang siya mong gagawin." Hanggang dito muna ang kwento natin, mga bata. Ipagpatuloy natin ang pangyayari sa susunod na Sabado. Sa kwento ngayon, ano ang aral na dapat nating tandaan? Una, hindi tayo dapat mag-isip ng ikapapahamak ng ating kapwa, katulad ng masamang plano ni Balak na sumpain ng propeta ang bayan ng Israel. Anuman ang lumabas sa ating bibig ay pwedeng maging isang pagpapala o isang sumpa sa mga nakaririnig. Huwag tayong magsalita ng masama sa kaninuman, lalo na sa mga anak ng Diyos. Sinusumpa ang mga sumusumpa sa kanila, at pinagpapala naman ang mga nagpapala sa kanila. Ikalawa, si Balaam ay hindi matapat sa Diyos. Mapagunwari siya. Alam na niya ang masamang plano ni Balak na sumpain ang Israel. Dapat sana, sinabihan niya kaagad na hindi pwede. Ngunit, pinatuloy pa rin niya sa kanyang bahay ang mga sugo at sinabihan pa na maghintay kung ano ang sasabihin ng Diyos.
Sana mga bata, marunong tayong tumanggi sa masama. Tulad na lamang ngayon na may pandemya. Kapag may nag-aya sa inyo na lumabas, dapat tanggihan ninyo agad at huwag na maghintay pa kung papayagan kayo o hindi. Ngayon naman, basahin natin ang ating memory verse. Proverbs 15:26. Evil plans are an abomination to Jehovah, but pleasant words are pure. Story time! Sa ating ikalawang kwento, may hinanda rin kaming kanta para sa inyo. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, basahin natin ang mga stanza. One day, a fox was looking for food in a dense and wild forest. But he was trapped in the thorny bushes. Striving to get out, became tailless. Feeling sad, thought he became small. Now, how could he face them all? A meeting of all the foxes he called. Tail is ugly and heavy. Remove it, he told. A subtle fox exposed his secret. Why we have to cut our tail? All of them laughed, and the fox was ashamed. Let us all learn to be true and not pretend. One day a fox was looking for food in a dense and wild forest. But he was trapped in the thorny bushes. Striving to get out, became tailless. Feeling sad, thought he became small. Now how could he face them all? A meeting of all the foxes he called. Tail is ugly and heavy, remove it, he told. A subtle fox exposed his secret. Why we have to cut our tail? All of them laughed and the fox was ashamed. Let us all learn to be true and not pretend. Oh, nagustuhan niyo ba ang kanta? Tara, at kantahin ulit natin ng mas mabilis. One day a fox was looking for food in a dense and wild forest. But he was trapped in the thorny bushes. Striving to get out, became tailless. Feeling sad, thought he became small. Now how could he face them all? A meeting of all the foxes he called. Tail is ugly and heavy, remove it, he told. A subtle fox exposed his secret. Why we have to cut our tail? All of them laughed and the fox was ashamed. Let us all learn to be true and not pretend. Isang araw, may isang soro or fox sa gubat na naghahanap ng pagkain. Magulo ang kagubatan at sa kasamaang palad, siya ay nasilo at hindi makalabas. Sa pagpupumilit niyang makalabas at paggalaw niya ng orong-solong, naputol ang kanyang buntot. Anong lungkot niya dahil nadama niya na bigla siyang lumiit sa pagkawala ng kanyang buntot. Ano ang sasabihin ng kapwa niya soro? Tiyak na pagtatawanan siya. Naisip niyang mabuti pa na mawala na siya. Ngunit
Natanto niya na hindi iyon ang solusyon dahil magiging isang duwag siya kapag ginawa niya iyon. Paano kaya niya maiiwasang hindi mapansin ang pagkawala ng kanyang buntot? Isang araw, tinawag niya lahat ng mga soro at pinulong sila. Sinabi niya na hindi maganda ang may buntot at mabigat pa. Kaya, inaya niya sila na alisin ang kanilang mga buntot. Ngunit, may isang matalinong soro ang nagsabi, "Bakit ka nagkukunwari sa amin? Akala mo ba hindi ko alam na wala kang buntot? Bakit gusto mo pa kaming idamay?" Napahiya ang soro at lahat ay nagtawanan. Kaya, hindi mabuti ang magkunwari. Mga bata, oras na para sa ating breakout rooms. Sana makasagot kayo sa inyong mga shepherds sa aralin natin ngayong hapon. Pagkatapos, huwag muna kayong aalis dahil may picture taking pa tayo. Oh, nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Ngayon naman, tayo ay manalangin. Alam ba ninyo na kapag tayo ay nananalangin, kinakausap natin ang Diyos? Kaya, ipikit natin ang ating mga mata at sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Jesus, maraming salamat po maraming salamat po sa aral na natutunan namin. sa aral na natutunan namin. Nawa, Panginoon, Nawa, Panginoon, sanhiin mo kami saniin mo kami na huwag mag-isip ng masama. na huwag mag-isip ng masama. Gawin mo rin kami, Panginoon, Gawin mo rin kami, Panginoon, na mga tapat na bata na mga tapat na bata at hindi nagkukunwari. at hindi nagkukunwari. Amen. Amen. O paano mga bata? Dito na nagtatapos ang ating meeting. Pero, huwag kayong mag-alala dahil magkikita muli tayo sa susunod na Sabado. Sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa online children's meeting. Sa susunod na Sabado ay makakarinig na naman kayo ng mga bagong kwento sa Biblia. Kaya, dapat mag-join tayo muli. Para sa mga nakaraang episodes ng ating online children's meeting, maaari ninyong mapanood ito sa YouTube at sa ating official page. I-search nyo lang ang CIM Online Children's Meeting. Maaari ninyong mapanood muli ang mga naunang episodes at maaari ninyo rin aralin ang mga tinuro namin sa inyong mga kanta at i-memorize ang mga verse na tinuro namin. Maaari nyo ring ikwento ang ating natalakay sa inyong mga magulang, kapatid, mga kaibigan at mga kalaro. Huwag nyo ring kalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng O Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli! For 7 days a week, sometime I separate to give myself to Him with other is to meet to hear God's word. Be doers, so I grow to the children's meeting. I will go. I will redeem my time.